Okay po, magandang gabi po. Narito muna po tayo mga kapatid. At simulan natin ang pag-aaral. So, kapag may tumatawag po sa inyo, narinig nyo, nagre-ring ang inyong mga cellphone. Minsan, ayaw natin sagutin. Minsan naman, para tayo nagmamadali sagutin. At tinitingnan natin kung sino yung tumatawag. Kapag nakita natin na ang tumatawag ito para pang kilala mo na, ayaw mo nang sagutin. Pero kapag ang tumatawag naman ay anonymous o walang pangalan, kung minsan, tinitingnan mo rin kung sasagutin mo o hindi. Paano kung makita mo sa cellphone mo ngayon, God is calling? Paano mo siya sasagutin? At paano ba tumatawagan Diyos sa atin? Alamin po natin sa gabing ito, sa ating pag-aaral, paano nga po ba? Ano tayo magre-respond? Yan. So God is calling people today. Every one of us, tinatawag tayo o tinatawagan tayo ng ating Panginoon Diyos. No, many, hindi narinig ang kanyang boses. Katulad na nasabi ko, marami ini-ignore, marami ding sumasagot. Kaya po, marami din, yan, nakakarinig ng tawag. Sabi ko nga, hindi sinasagot. Na tanong, is God calling you today? What do you think, brothers and sisters? Tinatawagan kaya ng Diyos ngayon? So, how do people answer to God? Paano nga po ba tayo sumagot sa tawag ng Diyos? Baka po may alam po kayo. Alamin natin ang todo. Si Abraham, kilala natin si Abraham, pero paano ba siya tinawag ng Diyos? Now, it came to pass, after these things, that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. Kung tawagin ng Diyos ang pangalan mo ngayon, sasabihin mo bang, here I am, O Lord? Ganyan po. Naalala ko po yung isang kanta na, here I am, send me. Diba? Si Samuel, and before the Lamb of God went out in tabernacle of the Lord, where the ark of God was. And while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, here I am. Like Abraham, Samuel sumagot, narito ako. Si Moses, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And Moses sumagot din, here I am. Jonah. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Everybody knows about the story of Jonah and the big fish. Paano nag-respond si Jonah sa utos sa kanya ng Diyos? Alam natin ang istorya. Ano po mga kapatid? Paul. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Kung naalala niyo po yan sa Acts chapter 9, naroon po ang pagtawag ng Diyos kay Saul, na naging Pablo, and the greatest apostle, hindi nasabi natin. Ngayon, kung titingnan natin, in Mark chapter 1, verse 14 to 15, pagkatapos ni Juan na ilagay siya sa kulungan, si Kristo ay napunta ng Galileo at nagpahayag ng ebanghelyo sa kaharian ng Diyos. At sinasabi, the time is fulfilled
and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Itong Mark chapter 1, verse 14 and 15, after ni John the Baptist na mag-preach, siya ay kinulong, at doon si Kristo ay napunta ng Galilea. Pero pansinin niyo po, ano ang panawagan ni Jesus? Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Hanggang ngayon, tumatawag ang Panginoon. Tinatawag ang lahat ng tao na magsisi. Tayo kayang mga Kristiyano, tinatawag kaya tayo ng Diyos na magsisi ka na? Opo, tinatawag pa rin tayo na magsisi kayo. Pagkat araw-araw sa buhay natin ay nagkakamali tayo at patuloy tayong kinasabihan ng Panginoon, magsisi kayo. God is calling men and women by the preaching of His gospel. Every time we worship the Lord every Sunday, the Lord is calling. Tinatawag tayo ng Panginoon, makinig kayo sa salita ng Diyos. Kapag nagpapahayag ang isang preacher o ministro, tuturo ng Biblia, so nandun tayo nakikinig. Pero totoo nga po bang nakikinig tayo? Tandaan natin, ang bawat basa ay pagtawag ng Diyos. Sa Mark 16:15-16, lahat na ng nilalang tinawag ng Panginoon tungkol sa Ebanghelyo. Kaya sabi niya, but he who does not believe will be condemned. So kung sino ang hindi pumansin sa tawag ng Diyos at hindi ito maniwala, ito ay maparurusahan. Pero ang pagtawag ng Diyos, sabi niya, kung sino manampalataya, may kaduktong at sino mabautismuhan. So maraming tinatawag ang Diyos. Hindi lang tinatawag niya manampalataya. Tinatawag niya, kayo ay magugat ng inyong mga kasalanan. Pero ilan kaya ang tumutugon dito? In 1 Corinthians chapter 15 verse 1-4, pinaliwanag kung ano ang Ebanghelyo. Pinaliwanag ni Pablo kung ano ang Ebanghelyo na tinasabi na tinatawag tayo ng Diyos. Pinahayag niya ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ang ginawa ng Panginoong Hesus na pagtawag sa mga tao. At ito pinaliwanag, the gospel, na inyong tinanggap, na kung saan kayo naligtas, si Kristo ay namatay, inilibing, at abuhay. So, the Word of God, ganito ang pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao. Yan sa 1 Corinthians 15:1-4, malinaw na sinabi ko ano yung Ebanghelyo, kung ano yung gospel. Marami nakakaalam sa atin ng tungkol dyan, na binabanggit doon. Sabi nga niya sa Acts 16:30-32, and he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Ngayon, halimbawa, ikaw ay nabautismuhan na. Pwede pa bang tanongin siya ito, what must I do to repent? Alam na natin lahat yan eh. So, tinawag tayo mula sa kadiliman at nilagay tayo sa liwanag. Kaya dito, ang pagtawag ng Panginoon Diyos, hindi lamang individual, kundi sa buong tahanan. Kaya dapat lahat tayo. Kung nag-iisa ka lang Kristiyano sa tahanan mo, at may mga kamag-anak ka, mahal sa buhay, sabihin mo, tinatawag sila ng Panginoon Diyos. Tumatawag ang Panginoon Diyos sa kanila, na binabanggit dito. Kaya sabi nga nito, household, and you will be saved, you and your household. So sa bawat isang tahanan na tumutugon sa tawag ng Panginoon Diyos, ay magkakaroon ng kaligtasan na binabanggit doon. Ngayon, ito ang maganda. Paano tayo tumutugon sa bawat tawag ng Panginoon Diyos? Hello? Tingnan niyo po. Nung tumawag ang Diyos, binuksan mo ba ang Biblia? At sinagot ang Panginoon Diyos. So, how do people answer to God? Kung minsan, wala tayong pakialam. Kristiyano na tayo, akala natin, hindi na tayo tinatawag ng Diyos. Mali po. Kahit na tayo ay Kristiyano na,
tinatawag pa rin tayo ng ating Panginoon Diyos. Katulad ngayon, Bible study natin, mag-share tayo. Iimbitahan ninyo ang mga mahal nyo sa buhay. Makinig tayo hanggang matapos ang pag-aaral na ito. Tinatawag ka ng Diyos. Pero anong inuuna mo? Ito o ito ang inuuna natin? Tingnan niyo po. Hindi ba? Sa gabing ito, tinatawagan tayo ng Diyos upang tayo ay makinig at na makinig ng salita ng Diyos. Pero, wala ba tayong pakialam? Sa Acts chapter 24-25, now as he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was afraid and answered. Katulad ng pagtawag kay Felix, takot siya. Ikaw, kapatid, takot ka bang malaman ng kaibigan, mahal mo sa buhay, na isa ka ng Kristiyano? Go away for now. When I have convenient time, I will call for you. Kuminsan kasi, kung tayo lang ang may problema, saka tayo magbubukas ng Biblia, saka tayo mag-a-attend ng worship, saka tayo magba-Bible study. Pero, katulad ng tinuro ko ng linggo, yung apoy, kuminsan, mas kinusunod natin yung apoy ng mga karangyaan. Apoy ng mga sosyalismo. Apoy ng yung mga bagay na komunidad natin. Mas inuuna pa natin ang ibang bagay kaysa sa pagtawag sa atin ng Panginoon Diyos. Sa panahon ngayon, sino ang pakikinggan mo? Ang pagtawag ng ayuda o ang pagtawag ng Panginoon Diyos? Ang pagtawag ng mga sinasabi ng bigayan, ang pagtawag ng mga politiko, o ang pagtawag ng Diyos? Kuminsan mas may pakialam tayo sa politiko, pero sa Diyos, wala. Tingnan niyo po, may pakialam ka ba sa iglesia? Yan, yung mga binabagay na ganyan, sinasabi, ano po, na binabanggit. Kaya sabi niya, pag may panahon na lang ako, saka ako pupunta magsamba. See? Sa bawat bisita sa'yo ng preacher, workers ng iglesia, ano ang sinasagot mo? Oh, Brother Danny, pag may time, andyan dyan po ako, pag okay na ang schedule ko, tingnan niyo po. Maraming sumasagot niyan. Pag okay na schedule. Sino ba nagbigay na schedule mo? Ang Diyos. Acts 17:32. And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked, while others said, we will hear you again on this matter. Sana ako makikinig, ha? Tingnan niyo po. See? So, maraming sumasagot sa atin ng ganyan. Saka na ako mainig. Saka na lang. Bakit? Ganyan ang ginagawa ng tao ngayon. Walang pakialam sa pagtawag ng Diyos. Nagpahayag ng ebanghelyo pero hindi pinapansin ang Diyos. Mas pinapansin pa nila ang kwento ng kwentong barbero, sabi natin, sabi ng banggit. So, habang malapit ang Diyos, lapitan na natin. Habang malapit ang Panginoon Diyos, magsamba tayo lagi. Mag-aral ng salita ng Diyos. Habang malapit ang Panginoon Diyos, hanapin mo siya. Habang siya ay nasusumpungan mo pa. Seek the Lord while He may be found. Tumawag ka sa Kanya hanggat siya ay malapit. Dahil pag lumayo na ang Diyos sa iyo, baka hindi Kanya na marinig. Paano nangyayari ito? Kapag patuloy at patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, tumatalikod na ang Diyos sa iyo at hindi Kanya na maririnig.
Kaya habang may pagkakataon pa, dahil niyo po, habang naririnig pa, let us repent. Magsisi tayo at patuloy tayo makinig sa pagtawag ng Panginoon Diyos na binabanggit dito. Strive, magsikat tayo na pasukin natin yung makipot na daan. Doon tayo magsiksikan. No po, nakikipagsisikan ka nga sa pagkuha ng mga ayuda eh. Anong tawag ba doon? Yung binibigay? Payout. Siksikan ng mga tao sa payout. Pero, nagsisiksikan ba tayo sa loob ng bahay-sambahan? Ayaw natin makipagsiksikan dun. Pero nakikipagsiksikan tayo sa mga bagay na ganito. Tingnan niyo po. Dapat pagsikapan natin pumasok doon sa makipot na daan sapagkat nandoon ang buhay na walang hanggan. Sabi niya, for many I say to you, will seek to enter and will not be able. Hindi na talaga. Makapasok pa. Kaya habang malapit ang Panginoon Diyos, habang may pagkakataon pa, mga kapatid, sabi nga sa Luke 17:26-7, and it was in the days of Noah. So ano ba nangyari sa panahon ni Noah? Tawag ng tawag si Noah. Nung tinawag siya ng Diyos, sumunod si Noah. Habang ginagawa ni Noah ang arko, tawag siya ng tawag sa mga tao, magbago kayo. Pero nung dumating na ang baha, wala nang pagkakataon. Huwag na nating hintayin pa po ang baha ng kamatayan. Habang buhay pa tayo. They ate, they drank, they married wife. Kain, inuman, dito mga bagay na ganyan. Pero, hindi alintana ang pagtawag ng Panginoon Diyos. Until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Marami na ang kanong sa atin na istorya eh. Pero kung minsan hindi natin iniintindi ang istorya ito, hindi natin siniseryoso. Ito po ay totoong mangyayari ulit. Huwag po kayong magwalang bahala sa pagtawag ng Diyos, mga kapatid. God is calling you. Do not ignore the calling of God. Ano po? In James chapter 4, verse 13-14, halika na. Halika na, sabi ng Panginoon. Pero ang sabi natin, come now. You say, bukas, ngayon at bukas, pupunta kami dyan, pupunta kami dito. Diyan kami mag-spend ng taon. Bibili ako nito, bibenta ko ito. Yan. Whereas, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Busy ka na ganito, busy ka sa ganyan, busy sa ganito. Pero you never become busy on the Word of God. Dapat lagi tayong busy sa pagsunod. Alam niyo po, may cellphone kayo eh. Meron pong Bible apps. Da-download mo lang. Dala-dala mo lagi yan. Just read every day. Just every day. Just one verse every day. Read. Pansinin mo ang pagtawag sa ng Diyos. Open your cellphone Bible apps and just read one verse. Hindi na tawag. See? Katulad dito ng bawa, isang example. And the Lord God of their fathers sent to them by His messengers, rising up betimes and sending, because He had compassion on His people and on His dwelling place. Ito po ay binasa ko sa 2 Chronicle chapter 36, verse 15. So, pagbasa mo gano'n, maiintindihan mo na kagad. Just one verse. Ano po? Tignan niyo po. Sapagkat hindi mo alam kung anong buhay mo. For what is your life? Sabi niya, ano bang buhay mo? Ito lamang hamog. Sabi niya. Pangalawa natin. Isa, walang pakailan. Pangalawa,
Marami tayong dahilan. Uy, wala ka nung linggo. Kasi po, hindi ako nagising kagad ng umaga eh. Ano po? Tinangali ako ng gising. Bro. Ay bro, meron kasi ako inasikaso. Ay bro, ganito kasi nangyari. Ang dami nating dahilan sa pagtawag ng Diyos. Tingnan niyo po. Let us compare lang po. Compare lang natin. Compare lang ha. Kapag tumawag sa iyo, halimbawa si senator, hindi ba nagtataranta tayo? Sagutin kagad natin, puntahan kagad natin. Pero bakit ang Panginoon Diyos pag tumawag? Marami tayong dahilan. At hindi tayo natataranta. I am busy, trabaho ako, dahil sa anak ko, tahanan ko, ay may biyaya ko. Oh, may. Puro tayo may. Ano po? Yan na nangyari. Kasi po. Kasi po ganito, kasi po ganyan. Sino ba ang tumatawag sa atin? Ang Diyos. Ano po? Oy, sumunod ka na sa Biblia. Sundin mo na ang Ebanghelyo. Magpabaptize ka na. Saka na po bro. Saka na ganyan. Hindi pa po ako ready. Maraming ganyan dahilan. Sa Luke chapter 14, verse 16 to 18. Datapos sinabi niya sa kanya, may isang naganda na isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nagpasimulang nagdahilan. Tingnan niyo po, itong istorya na to, tinawagan sila ng Diyos pero kanya-kanyang dahilan. Sa kanya sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis. Sabi doon, at tingnan, ipapamanik ko sa iyo pagpaumanhinan mo ako. Ayan. Ano po? Marami tayong pasensya na po pasensya na ganyan. Ayan ang mga dahilan ng tao. Ano pa? Exodus 3:11. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako? Para pumuntarong kay Paraon at upang ilabas sa ito mga anak ni Israel. So, kuminsan, sino ba ako? Bro, hindi ko pa kaya. Ganyan, mga dahilan. See? Marami tayong mga dahilan. Ano po? Kung tinatawag natin. So, sino ka ba? Who am I? Di ba? Isa lang po sagot dyan. Isa kang nilalang ng Diyos na dapat sumunod at dapat every time na pagtawag ng Diyos, nandun ka kagad. Hindi pwede sabihin, wait. Yan ang sagot ng mga kabataan ngayon. Wait. Di ba? Ngayon. Sa Exodus 3:11, at sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, anong kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Dali niyo po. Halimbawang ganon, naaya mong kapatid mo, inaaya mong kaibigan mo, halika na. Anong sasabihin mo sa kanila? Ipakilala mo si Jesus. Yun lang po. No, tanong nga rin ni Moses, ano sasabihin ko sa kanila? Marami tayong dahilan. No, para bang wala tayong alam na binabanggit diyan. At si Moses ay sumagot na nagsabi, datapat narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggin ang aking tinig. Bro, baka naman di ako pakinggan eh. Hindi naman maniniwala sa akin yan. Hindi naman susunod yan. Kuminsan ganun tayo. Lalo-lalo na pag tayo ay nagbibigay ng mga tracts flyers, namimili tayo ng bibigyan. Ay baka naman itanggapin. Baka naman baliwala sa kanila. No. No? Sapagkat kanila sasabihin, ang Panginoon
ay hindi napakita sa iyo. Maraming ganyan. Sugo ka ba ng Diyos? Tingnan niyo po, huwag kayong matakot. We do not fear. You must not fear. No po, huwag tayo magbigay ng maraming dahilan. Tandaan natin, ang Diyos ay nasa atin. Kasama natin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako hindi marikit mangusap." Isa na naman dahilan ni Moises. Hindi ako marunong magsalita. Ayan. Kahit ng panahon nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila. Mga kapatid, kaya po tayo may dila. Huwag nating gayaan si Moises. Ay, hindi ako marunong magsalita eh. Lahat tayo magsalita. Nakipagkwentuhan ka nga sa kaibigan mo eh. Nakipagmarites ka nga eh. Dami mo nga kwento eh. Kwento dito, kwento doon. Pero bakit hindi mo makwento? Kung paano ka naging Kristiyano? Bakit hindi mo maikwento? Samantalang ang mga bagay na nasa mundo na ikikwento mo. Uy, alam mo ganito, ganyan. Uy, alam mo na ganito. Bakit di mo sabihin na, uy, alam mo ba? Ako ay naligtas na sa pamamagitan ng Biblia. Uy, alam mo ba si Kristo magpapatawad sa atin? Uy, alam mo ba may pagkaasapa tayo? See? Niyo po, marami tayong dahilan eh. May mga lalaki naman, hindi naman ako graduate ng Bible School, hindi po kailangan yun. Although kailangan natin magkaroon ng alam, pero magkakaroon tayo ng knowledge dito eh. No po, kapag pinapansin mo ng pagtawag ng Diyos, Moises, graduate ba ng Bible School? Hindi naman. Samuel, graduate ba ng Bible School? Hindi naman. The 12 Apostles, graduate ba ng Bible School? Hindi naman. Ano po, tinan niyo po na binabanggit doon. Kaya sabi niya rito ngayon, at kanyang sinabi, "O Panginoon, magsugo ka. Isinasamo ko sa iyo. Sa pamamagitan ng kamay niyong iyong susuguin." Iba na lang. Panginoon, iba na lang isugo mo. Siya na lang. Si brother, ano na lang ganito. Si Brad na lang, ikaw na lang Brad. Ikaw na lang sis. Ganun nyo? Sis, ikaw naman magbibigay ng... Sino ko na lang sis? Pwede ka ba magluto ng... maggawa ng Lord's Supper bread? Ikaw na lang sis. Ganun nyo po. Di ba? Ay, si Kuya Nonoy na bahala dyan. Si Brother Lawrence na bahala dyan. Magandang mga tawag natin. Ano po? Siya na lang. Si Brother Danny na lang. Si Brother Danny mo nakakalam ng lahat eh. Alam naman niya lahat. Si ministro na lang. Si preacher na lang. Ano po? Mali po yun. Dapat tayo lahat may pakialam sa iglesia. Parte tayo ng iglesia mga kapatid. Kaya nga tayo di ba naging church? We called church because we are called out from darkness into light. We are called church. So everybody dapat hindi nagdadahilan, everybody dapat po meron tayong pakialam sa iglesia. Lahat tayo po ay kumikilos. Dapat ganoon. Hindi yung po, siya na lang, ganito na lang. Hindi po. Hindi niyo po. See? Sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 7, basahin natin. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin. Hoy, maganda po yan. Dumating na ba ang salita ng Panginoon sa inyo? Na nagsasabi, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakilala kita. O, ang ganda no po. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Ganda na sinabi ng Diyos, ano? Sa Jeremiah. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Hindi po dahilan na bata ka pa. Hindi dahilan yan. Si Kristo nga, di ba? 12 years old, nandun na sa sinagoga. Tingnan niyo po, ang ganda ng sinabi sa una eh. Di ba? Sabi niya, ang salita ng Panginoon, bago ka magawa, inanyo na kita, kilala na kita. Kilala na tayo ng Diyos.
Bago pa tayo silang, sabi niya doon, at pinaging banal na tayo. We are already called out. Ano po? Sabi doon. Pero minsan ang sagot natin, bata pa ako eh. Wala pa akong alam. Hindi po natin kailangan mga bagay na ganoon sa pag-share ng Word of God. I-share mo ang buhay mo, kapatid. Ang buhay na may pagbabago, ang buhay na patuloy na sumusunod, ang buhay na may pagmamahal, ang buhay na may pangunawa, ang buhay na may pagtulong. Isang paraan yan sa pagtawag mo, sa pagsagot mo sa tawag ng Diyos. Hindi pwedeng may dahilan. Lahat tayo po ay may kakayanan. May kakayanan tayo magmahal, may kakayanan tayo magpatawad, may kakayanan tayo magkaisa, may kakayanan tayong tumulong, may kakayanan tayong magdasal. Lahat to. Hindi sabihin natin, bata pa ako eh. Diba? Kaya nga sa atin, sa iglesia natin, diba, mga bata tinitrain natin? Bata pa lang. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata. Huwag mo daw sabihin yan. Sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka. Yan niyo po. At anumang iutos ko sa iyo'y sasalitain mo. Ganda. So we must, ano po, the conclusion of the whole matter, fear the Lord and obey His commandment. That is our life. Yan po ang ating buhay mga kapatid. Tayo ay ginilalang ng Diyos upang tayo ay suguin. No po, upang tayo ay sumagot sa kanyang pagtawag. Upang tayo ay sumunod sa kanyang mga utos na sinasabi dito. At anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. At narito ang mga utos ng Panginoon Diyos. Ito ay salitain, huwag mong dahilan na bata ka. Sabi niya, dahilan ni Jeremiah, ako'y bata. Sabi ng Panginoon Diyos, huwag mong sabihin, ako'y bata. Tandaan niyo po yan. Di ba? Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Huwag bayaan ang iyong bibig na papagkasalanin ang iyong laman. At huwag ka mang magsabi sa harap ng anghel na isang kamalian. Bakit nga magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Tignan niyo po, hindi sa iyo magagalit ang Diyos. Huwag mo isipin na magagalit sa iyo ang Diyos kapag nagsasalita ka ng Word of God. At kailanman, hindi sisirain ng Diyos ang gawain ng mga kamay ng mabuti. Ano po? Kaya po, kung nais natin tumulong ka sa iglesia. Magsasagana tayo lalo. Hindi po ba yan? See? Patuloy po tayo, mga kapatid. Kailanman ang Diyos, huwag mong dadailan na, baka magalit sa akin si God eh. Hindi po. Magagalit ang Diyos sa iyo kapag gumagawa ka ng kasalanan. Yan, ang mga bagay na ganon. Okay? In John chapter 15 verse 22, kung hindi sana ako naparito, nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkaroon ng kasalanan. Datapot ngayon, wala na silang madadailan sa kanilang kasalanan. Tignan niyo po. So, sa pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon Diyos, kuminsan nasasaktan tayo, pero ang salita ng Diyos para ma-realize natin ang ating mga pagkakamali. O para hindi na tayo pwede magdahilan. Yun po ang sinasabi ng Word of God sa atin. Na po, kuminsan nasasaktan tayo eh. Sasabihin natin kuminsan may patama. Hindi po. Ang salita ng Panginoon Diyos, talagang pinatatamaan tayong lahat upang malaman natin ang ating mga kasalanang ginagawa, upang tayo ay magbago. Para wala tayo sabihin dahilan. Eh, hindi ko kasi narinig yan eh. Eh, kasi ganito, ganyan. So, sometimes we justified ourselves. No. What is sin is sin. Kung anong kasalanan, ito ay kasalanan. Tandaan natin yung mga kapatid. Ano po? Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, aminin mo, kasalanan mo yan. Hindi pwede sabihin, siya po kasi. Di ba? Ano sabi ni Adan? Yung babae po kasi. Ang sabi ng babae, yung ahas po kasi. Yan ang nangyayari, no? Kasi sinasabi natin. So, pangatlo, ito.
ang pagtawag siya ng Diyos. Masunurin ba tayo? Kanina, walang pakialam, maraming dahilan. Ngayon po, habang tutuloy tayo ng pag-aaral, masunurin. Sumusunod ba tayo sa tawag ng Diyos? Isaiah chapter 6 verse 6 to 8. One of my favorite verse. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino susuguin ko? Ganda ng tanong, ano? Sino? Sabi niya. At sino ang yayaon ganang amin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. So dapat ito dapat ang sagot ng bawat Kristiyano ngayon. Every Christian today, dapat ito ang sagot natin. Here I am, send me. Lord, anto ko, sugun mo ko. Ako'y padala mo. Di ba? Kapag narinig mo ang tawag, pero teka, lahat tayo tinatawag, di ba? Pero bakit ilan lang ang sumasagot? Narito ako, Panginoon. Dapat buong iglesia, narito kami, Panginoon. Dapat buong iglesia, kung saan man kay kongregasyon tayo, narito kami, Panginoon. Dapat yun. Dahil lahat tayo tinatawag ng Panginoon Diyos. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo. Lahat tinatawag ng Diyos. Narito kami. Isugo mo kami, Panginoon. Yan, ang binabanggit. See? Acts 10:33. Pagdakang nga'y nagsugo ko sa iyo at mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Ngayon nga'y kaming lahat, yan niyo po, ngayon nga'y kaming lahat ay nangarito sa paningin ng Diyos upang tingin ang lahat ng mga bagay na sa iyo ay pinagputot ng Panginoon. Yan niyo po, see? Handa silang makinig lahat kay Pablo. Narito kami, lahat, para makinig at sundin ang pinag-uutos ng Panginoon. Kaya po, pag linggo po, di ba nag-worship tayo, lahat tayo makinig sa pinag-uutos ng Diyos. Yan. Ano po? Kung maaari po sana mga kapatid, magbago na tayo. Pag araw ng linggo po, pwedeng hawakan ng cellphone, pero dapat Bible apps lang po. Pero mas maganda, no? Kung hindi mo matiis sarili mo, huwag mo nang hawakan ng cellphone mo. Dala ka ng malit na Bible. Yun na lang hawakan mo. See? Kung di mo kaya, yan, mga bagay na ganyan. No? Mga kapatid, yan. Sa Acts 16:14 to 15, at isang babaeng nangangalang Lydia, kilala niyo yan, na nangangalakal ng kayong kulay ube. Nagbebenta yan ng damit, no? Ang tagabayan ng Tiyatira, isang masipag sa kabanalan. Mga kababaihan, watch out po mga babae sa iglesia. Tingnan niyo po. Dapat katulad tayo ni Lydia, masipag. Sabi niya, isang masipag sa kabanalan, masipag sa gawain ng iglesia, ay nakinig sa amin. Tingnan niyo po, bagamat siya ay masipag na, pero nakinig pa rin si Lydia. So this is an example of a woman knows how to maging banal siya, sisikap siya, masipag, ay nakinig. Pero bakit tayo minsan din nakikinig? Alam ko na yan. Nakwento na sa akin yan. Narinig ko na yan eh. Kahit po narinig mo na nung araw yan, paulit-ulit lamang po, makinig at makinig tayo. Halimbawa itong topic natin, baka narinig mo na, sa iba, makinig ka pa din. Alam ko na yan, napahayag na yan ng iba eh. Naprit na ni brother, ano yan. So makinig at makinig pa rin tayo. Na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Yan niyo po, sa pakikinig po natin talagang ang Panginoon Diyos, bubuksan talaga tayo eh. Upang patuloy natin maunawaan. Bibigyan tayo ng pangunawa ng Diyos. Yan ang power na binibigyan ng Diyos. A power to understand His Word. Ano po? At nang siya mabautismuhan na, at ang kanyang mga kasambahay, ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, kung inyong inakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay.
at kayo magsitira doon. At kami pinilit niya. Ganda na po ng transformation ni Lydia. Ino-offer niya ang tahanan niya. So nandoon po yung pagsunod sa pagtawag ng Diyos kay Lydia. Dahil nga po kahit na sinasabi na masipag sa kabananan, nakinig pa rin po si Lydia. No po, ganda. Kaya po, kayo. So ganun po tayong lahat. Mga kapatid, let us always allow ourselves to become helpful para makatulong tayo. Hayaan mo sarili mo na maging isa kang instrumento na makatulong lalo sa mga namamahayag na salita ng Diyos. Ano po? Na binabanggit. Acts 26:16. Datapwat magbangon ka at ikaw tumindig sa iyong mga paa. Sabi doon, sapagkat dahil ito'y napakita ako sa iyo. No, ito yung the jailor. Upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitain ko sa iyo. Ayan, na binabanggit, no? Bumangon ka, arise, sabi doon. See? At narito, Philippians 3:8. Yet indeed, I also count all things lost, sabi ni Pablo. For the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish that I may gain Christ. Si Pablo, maging masunurin. We shall all be like Paul. Maging masunurin tayo. Let us count all things lost in order to gain Christ. Ano pong ibig sabihin? Mas unahin mo ang Panginoon kaysa sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Niyo po, huwag ka na magdahilan. Niyo po, huwag mo sabihin ganito huwag mo sabihin wala kang pakialam. Hindi po pwede yan. So dapat po maging masunurin tayo sa mga salita ng Panginoon Diyos, katulad ni Pablo. Sa Acts 20:24, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Niyo po, sabi ni Pablo, so that I may finish my race with joy. Para matapos ko karera, binigay sa atin ng Diyos. Every one of us, brothers, sisters, we are running, tumatakbo tayong lahat. So, let us run together. Niyo po, andun ang Panginoon Diyos, tumatawag sa atin. Doon, tumatawag sa atin ng Diyos sa langit. Dahil kayo, sama-sama tayo. Maging masunurin tayong lahat, kapatid. And the ministry which I received from the Lord Jesus. We have the ministry na tinanggap sa Panginoon Diyos. Sama-sama tayo. The ministry of teaching the Word of God, ministry of visitation, ministry of feeding program, ministry of ganito, ministry of ganyan. Lahat yan. Kaparte tayo. Eh, siya na lang bahala dyan. Hindi po. Grupo nila yan eh, hindi. It's not their group. It is our group. O magpapakain kayo mga bata? Ba't kayo? Magpapakain tayo. Di ba? O magbibisita kayo? Magbisita tayo. Magsamba kayo? Magsamba tayo. Ayan, ang sinasabi. Di ba? See? Yung mga bagay na ganoon. Dapat po, tayo, to testify to the gospel of the grace of God para maging matestify natin, may pahayag natin ang ebanghelyo ng Diyos na nasa buhay natin. No? Okay? 1 Thessalonians 1:6, at kayo'y magsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita. Tinanggap na natin ang salita, mga kapatid. Tinanggap natin si Kristo. Do you accept Jesus as your Savior? As your Lord and Savior? Yes. Sinabi natin yan tayo bago tayo ilubog sa tubig. Na sa malaking kapigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Tinanggap mo na. Let us continue to be an obedient child. Manatilit tayong sumusunod sa mga salita at utos ng Panginoon Diyos. 1 Thessalonians 2:13, for this reason, dahil dito, nagpapasalamat kami sa Diyos ng walang patid
Because when you receive the Word of God, which you heard from us, tinanggap niyo ito. Welcome to. Hindi lang bilang salita ng tao, kundi bilang katotohanan na salita ng Diyos. Na ito rin na nagbibigay sa inyo ng kaginawaan sa inyong magawaan nung kayo ay nanampalataya. Hindi nyo ba po alam, nakakalimutan ba natin? Ang Word of God is a comfort for our life. The Word of God is the answer for every problem we have. The Word of God will give you peace. The Word of God will give you knowledge, wisdom on how to cope. Paano harapin ang lahat ng problema sa mundong ito. Paano malagpasan ang lahat ng kasamaan. That is the Word of God. Why? Bakit po? Because God is calling you. When God called you, gusto niyang maging maayos ang buhay mo. Kaya ka tinatawag ni God kasi gusto niyang maging maayos ang buhay mo. Maging maayos ang buhay natin. Tignan niyo po, di ba? Kaya sa gabing ito sa ating pag-aaral, makita natin, how do people answer to God today? Indifferent, walang pakialam, daming dahilan at masunurin. 1 Thessalonians chapter 2:13. For this reason, we also thank God without ceasing. Because when you receive the Word of God, which you heard from us, you welcome it. So paano mo sasagutin ng Diyos? The Lord is calling you this evening. How will you respond? Walang pakialam? Madaming dahilan? O masunurin ka?